Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagyong Christine nanalasa sa Bicol Region. Bilang ng patay, hindi bababa sa 3 katao. Baha na nga, may banta pa ng lahar. Mga residenteng malapit sa Bulkang Mayon, pinalikas. Ilang biyahero sa PTEX, 3 araw nang stranded dahil sa sama ng panahon. He embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. Sa unang pagkakataon, Apollo Quiboloy, nakaharap sa Senado ang mga babaeng kanya umano paulit-ulit na hinalay. At sa showbiz, Donnie Pangilinan at Bel Mariano series na How to Spot a Red Flag. Mapapanood na sa VU Philippines sa Nobyembre. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Patuloy ang pananalasa ng severe tropical storm Christine sa malaking bahagi ng bansa. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Kabikulan dahil sa walang humpay na pag-uulan. Habang puspusan naman na ang paghahanda ng Hilagang Luzon sa pagdating ng bagyo ngayong gabi o Huwebes ng umaga. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sumisigaw ng tulong ang Bicol Region ngayon dahil sa malupit na epekto ng hagupit ng Bagyong Christine. Pinalubog ng baha ang marami katulad ng sa Libon Albay na halos mga bubong na lang ng kabahayan ang makikita dahil sa taas ng tubig dulot ng walang humpay na ulan. Di rin nakaligtas ang mga gusali na abot hanggang 2nd palapag ang baha. Apektado rin ang mga mall maging ang Naga Metropolitan Cathedral. Nagmistula namang magaan na bagay lang ang mga kabahayang ito nang tangayin ng malakas na agos ng baha sa Libon Albay. Habang sa Legazpi City, kinailangan ng mga residenteng akyatin ng metal railings ng isang tulay para lang makatawid mula sa rumaragasang baha. Half the province is underwater because they live in that the basin, but within Albay and Camsur. Kaya yun ang talagang tinamaan. Pahirapan na ngayon ang pag-rescue sa mga stranded na residente dahil sa matinding sama ng panahon. Kaya kahit si dating Vice Presidente Leni Robredo nanawagan na ng tulong para sa karagdagang rubber boats at rescue trucks. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats. Sa tala ng otoridad, may 3 naiulat na nasawi sa Naga City, Masbate at Catanduanes, habang 6 naman ang sugatan at isang individual lang nawawala pa rin. Ayon yan kay Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Samantala, pinag-iingat naman ng FIVOX ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng lahar na maaaring tumangay sa mga bahay at puminsala ng buhay at ari-arian. Ito'y matapos mabaon ng barangay Masarawag sa Ginobatan Albay dahil sa lahar. Maaaring tangayin ng lahar ang mga gusali, bahay at mga pananim. Pwede ring kumitil ito ng buhay. Kaya mahalagang manatiling alerto, sumunod sa mga lahar advisories. Habang puspusan naman na ang paghahanda ng Northern Luzon sa pagdating ng Bagyong Christine, nagpatupad na ng preemptive evacuation ng probinsya ng Cagayan, habang inihahanda na rin ang mga rescue assets at food supplies. Naka-pre-deploy na, in place na doon yung ating mga land and floating assets together with our quick response personnel. Pati na rin yung engineering fleet ng province. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. At kapapasok na balita ngayong gabi lamang, kinansela na ng Malacanang ang pasok sa lahat ng mga paaralan, lahat ng antas, maging sa government offices sa buong Luzon Island. Ito'y para mapabilis ang pagresponde ng mga disaster officials natatamaan o sa mga lugar na tatamaan ng Bagyong Christine. Inasahan ngang tatama sa kalupaan ang Bagyong Christine sa pagitan ng Cagayan at Aurora anumang oras ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Sa huling update ng Weather Bureau Pag-asa, lumakas pa ang tropical storm
Christine, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 115 kph. Nakataas na sa wind signal number 3 ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Signal number 2 naman sa malaking bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Catanduanes at Camarines Norte at Sur. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, maliban sa Palawan at ilan pang bahagi ng Visayas ay nasa signal number 1. Dala po ng bagyo ang intense rain o pag-uulang higit sa 200 mm sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at Quezon. Heavy to intense naman na pag-uulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ng Car, Ilocos at Central Luzon, maging sa Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantalang moderate to heavy rains dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon at iba pa. So sa ating forecast, magkukross po ito dito sa ating landmass, Luzon landmass, and maapektuhan nga po halos buong Luzon and some parts of Visayas, and then eventually mag-emerge sa karagatan po ng West Philippine Sea. Paalala na kahit hindi pa po ito nagla-landfall, prior to landfall ay mararanasan na po yung radius ng bagyo nito at yung eye wall. Ilang araw nang stranded ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa mga kanseladong biyahe ng bus bunsod ng Bagyong Christine. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga donasyon sa Angat Buhay Foundation sa Quezon City, kabilang na ang volunteer tracking services na maghahatid ng relief goods sa mga taga Naga City. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Katulad ng iba pang pasahero, 3 araw nang stranded si Chris sa PTEX Terminal dahil kansilado ang mga bus trip bunsod ng Bagyong Christine. Pero kahit naon siya ang schedule ng kanyang pag-uwi sa Rojas City, hanggang buntong hininga na lamang siya. Siyempre budget yung pera mo, wala kang magagawa. Taste lang. At ang tansya niya, aabutin siya dito ng halos 1 linggo. Hindi naman siya makabalik ng Bulacan dahil permanente na siyang uuwi sa kanyang probinsya. Pagdating ng Batangas is may stranded pa rin kasi tatawid ng dagat. Hindi talaga papayag yung Coast Guard kasi malakas yung bagyo. Ang sabi po, baka Sabado daw po o kundi Linggo, mga ganyan. Basta matapos po yung bagyo. Napurnada rin ang biyahe ni Mary Ann at kanyang pamilya sa Masbate. Sabi Friday or Saturday, gano'n. Yun lang ang sa amin. Tapos ang sabi naman, mayroon daw kaming maano dito na ayuda, wala naman. Mahirap mag-stay, lalo na pag wala kang pera. Lalo na ang mamahal ng bilihin dito. Kung sila na nasa bus terminal ay matindi na ang pagtitiis, mas mabigat ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan sa Kabikulan, kabilang na ang mga residente ng Naga na niragasa ng baha. Naabutan namin ang mga kawani ng Angat Buhay Foundation sa Quezon City na tumatanggap ng donasyon para sa mga sinalanta. Batay sa field reports na kanilang natanggap, grabe ang ulan na ibinuhos ng Bagyong Christine sa Bicol. Sabi po dun sa mga reports, parang good for 2 months na ulan yung na-experience namin kahapon. Di ko alam kung totoo, pero malakas na ulan at mabilis po yung pagtaas ng tubig. Si Aldrin De Los Santos na tubong Naga ay isa sa mga handang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kababayan. Dala niya ang kanyang 10-wheeler truck sa Angat Buhay Foundation para isakay at i-deliver ang relief goods. Sa kabila ito ng masaklap na balitang maging sarili niyang bahay sa Naga ay binaha rin. Aabuti na yung second floor namin. Buti nga lang may second floor. Paano kung wala kaming second floor? Talagang lulubog din kami. Kung tataas pa, ang ano na nila, yung rooftop, pinaka-rooftop na namin. Hindi na din siya passable ng mga any kind of sasakyan. Boat na lang yung nakakapasok. May mga dala po kaming mga pump boats galing sa ibang mga private companies. Pinupuno na rin po namin siya ng iba't ibang mga goods. Sa ngayon ay sunod-sunod naman ang dating ng tulong sa Angat Buhay Foundation. Pero patuloy ang kanilang panawagan para sa mga donasyong bottled water, bigas, canned goods at mga damit para sa ating mga kababayang nagdurusa ngayon dahil sa Bagyong Christine. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na lubos na gamitin ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites bilang bahagi ng pagtugon ng gobyerno sa mga naaapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay AFP Chief Romeo Browner, nakipag-ugnayan na ang AFP sa kanilang US counterparts na handang magpadala ng kanilang mga aircraft para mapabilis ang pagresponde at makapag-abot ng tulong. Bahagi rin ang EDCA sites para sa mga disaster response operations. Magtatayo rin ng
ng AFP ng multinational coordinating centers sakaling magpaabot din ng tulong ang iba't ibang bansa. This is where we make full use of the ADCA sites, especially for the activities ng AFP pag airlift. We have to establish first the protocols before the actual deployment of military assets. With Singapore, I already talked to Ambassador Xi. And then we are reaching out to Brunei, Indonesia, and Malaysia as the Samantala, tinatrabaho na ng Department of Energy Task Force on Energy Resiliency ang pagsasaayos ng mga nasirang power source sa mga apektadong lugar para mapabilis na maibalik ang supply ng kuryente matapos ang paghagupit ng Bagyong Christine. Ito'y matapos ngang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng prioridad ang pagpapabalik ng power supply sa lalong madaling panahon. Lalo't marami ang nakadepende rito katulad ng mga ospital, water supply at iba pang establishmento. Agarang aksyon naman ang isasagawa ng National Grid Corporation of the Philippines at mga distribution electric cooperatives sa oras na humupa na ang baha sa mga lugar. Samantala, paalala naman po sa mga nagbebenta, inanunsyo ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na idineklara ng nasa state of calamity dahil sa bagyo. Sa ilalim ng Price Act, may 60 araw na automatic price freeze na ipatutupad sa mga essential goods tulad ng delata, instant noodles, bottled water, tinapay, gatas, kape, kandila, sabon at asin. Sa unang pagkakataon, dumalo ang religious leader na si Apollo Quiboloy sa Senado upang harapin ang mga akusasyon ng human at sexual trafficking at child abuse laban sa kanya. Inilahad mismo ng mga biktima ang umano'y paulit-ulit na panghahalay at pangmamaltrato sa kanila ng taong minsan nilang itinuring na pastor. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bagamat bantay sarado, walang suot na Kevlar helmet at bulletproof vest ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Wala ring bakas ng pagkabagabag sa mga aligasyon ng qualified human at sexual trafficking at child abuse laban sa kanya na iniimbestigahan ng Senate Committee on Women and Children. Pinaupo ang pastor katabi ang 5 kapwa-akusado. Inilahad ng dating pioneer member ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehuesa kung paano siya paulit-ulit na hinalay ni Quiboloy mula pa noong Oktubre noong 1993. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. Para hindi isawalat ang mga pang-aabuso ni Quiboloy, pinarusahan si Teresita ng 3 buwan sa prayer mountain ng KOJC sa Davao City. It was a kind of a series of fasting. The first, second, third days were for dry fasting, meaning you were not allowed to drink, of course, to eat food, dry foods. Ano niyo po na-survive yun? I did not even think I would survive. Setyembre noong 1999, nang makalis siya sa KOJC, ani Teresita, dito siya natauhan kung anong klaseng tao ang itinuring niyang pastor. That I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. He manipulated me. Ilang beses din hinala at pinagbantaan ng lumutang noon bilang si alias Sofia. Ang tunay niyang pangalan ay Yulia, isang Ukrainian. Bahagi siya ng binansagang pastoral o yung mga babaeng ginamit ni Quiboloy. And you cannot run away. You cannot say, I don't want, because if you say I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell, like things like that. Kwento ni Yulia, isa sa mga kapwa-akusado ni Quiboloy, si Jacqueline Roy, ay ang kanyang groomer na siya nagpapaganda at naghahanda sa mga babae bago gamitin ni Quiboloy. I want to invoke my right to remain silent. And I'm also invoking my right against self-incrimination since nasa korte na po ito. Salamat po. Hindi gaya ni na Teresita at Yulia, nakatakas si alias Marie bago pa tuluyang mapabilang sa inner pastoral. Ayon sa kanya,
sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. Ipinakita ng Davao PNP ang mga kwarto na madalas pangyarihan ng pang-aabuso ni Kibuloy. Parang hotel ito at may jacuzzi pa sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Nang bigyang pagkakataong magsalita si Kibuloy sa harap ng mga biktima, todo ang kanyang pagtatanggi. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Ibinunyag sa pagdinig ang marangyang pamumuhay ni Kibuloy. Ayon sa mga testigo, pinapakaroling ni Kibuloy ang kanyang mga miyembro tuwing holiday season na may kota na aabot sa 15 million pesos. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaroling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na-aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na nai-report. Dahil baka hindi paniwalaan. Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Matapos ang halos 5 oras sa pagdinig ng Senado, dinumog ng media si Kibuloy bago siya balik sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit kung anong human rights. Tiniyak naman ni Senador Rizon Teveros na ito na ang umpisa ng pagpapanagot ng batas sa anyay mga pang-aabuso ni Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaugnay naman ng mga kasong kinakaharap ni Apollo Kibuloy sa Amerika, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang official request ng USA para ipa-extradite o ipadala doon si Kibuloy. Ayon sa ahensya, oras na maghain ng request ang Amerika ay masusi itong pag-aaralan. Nasa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation si Kibuloy dahil sa mga kaso ng sex trafficking ng mga bata, fraud, coercion at cash smuggling. So we would have to study that, and then after, if we are satisfied with the request, we will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. So in other words, we will still have to study any extradition request if received. Pasabog ang performance ng pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza sa Pasarela swimsuit at evening gown competition ng preliminary competition ng Miss Grand International 2024 sa Thailand. Hataw ang rampa ni CJ sa swimsuit round. Agaw eksena ang kanyang rampa na talaga namang makapanindig balahibo ang peg. Stunning rin sa kanyang evening gown performance, suot ang yellow sparkling gown na gawa ni Rao Ablaza Uzon. Matatandaan na nitong linggo lang, nagpakitang gilas rin si CJ sa National Costume Competition kung saan ibinida niya ang Anahaw-inspired costume na gawa ni Patrick Isorena. Abangan ang finals night ng Miss Grand National sa Biyernes. Good luck CJ, ibandera ang Pilipinas. Abangan sa aming pagbabalik, COMELEC. Pinag-aaralan na ang pagbabago sa mga patakaran sa diskwalifikasyon at pagkansela ng kandidatura matapos ang TRO ng Korte Suprema laban sa isang COMELEC resolution. At ang magabang Lebron at Bronny James kumuha ng historic play sa NBA game. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Pumasa sa hamon na magpa-drug test ang kapwa Davaoenyo na sina PBA Party List Representative Migs Nograles at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Unang nag-press release si Kong Paulo ng negatibong resulta ng kanyang hair follicle drug test na kinuha mula pa noong Agosto. Bagay na agad namang binatikos ni Nograles dahil 2 buwan na rin ang naturang exam. Kasabay naman ang pagpopost ng kanyang sariling pagpapakuha ng drug test ngayong araw, hinamon ni Attorney Migs si Duterte na magpa-test din ngayon din. Saka naman, nagbahagi muli ng bagong video si Duterte ng pagpapakuha ng drug test nito. Ayon kay Congressman Paulo, tugon ng pagpapadrug test niya ngayong araw sa hamon ng kapatid na si Vice President Sara Duterte na patunayan dapat ng mga kakandidato sa susunod na halalan na sila ay drug-free. Mababatid na magkakatapat si Migs at Paulo sa Davao City 1st Congressional District race sa 2025 elections. Pinag-aaralan na ng COMELEC ang pagbabago sa patakaran patungkol sa diskwalifikasyon at pagkansela ng kandidatura matapos ang temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema laban sa COMELEC Resolution number 11044A. Layo nitong maging malinaw kung sino ang dapat na sunod na maupong opisyal sakaling sibaking sa pwesto ang incumbent na opisyal dahil sa kinasasangkutang issue. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections ang pagbabago sa mga patakaran sa paghahain ng diskwalifikasyon at pagkansela ng kandidatura matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa COMELEC Resolution 11044A. Lumabas ang TRO bilang sagot sa apela ni dating Albay Governor Noel Rosal na humihiling na ipawalang bisa ang naturang resolusyon ng COMELEC. Layunin nitong pansamantalang ipahinto ang ipinapatupad ng COMELEC na pagpigil sa mga sinibak na opisyal na tumakbo habang may nakabingbing apela. No choice po kami kaya namin ginawa ang resolusyon na yan. To a certain extent, siguro naman po ma-appreciate ng mga petitioners na naging pabor pa sa kanila yung pag-i-issue namin ng resolusyon. Ngayon po, nag-issue kami ng resolution applicable to all, dinala nila sa Korte Suprema, nakakuha po sila ng injunctive relief mula sa Korte Suprema. Tiniyak ng COMELEC na pantay ang pagpapatupad ng TRO ng Korte Suprema para sa lahat ng mga sinibak na opisyal. Kasama na rito si dating Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac na papayagang munang kumandidato habang nakaapela. Sa pinakahuling ulat ng komisyon, mahigit 100 opisyal ang tinanggal sa pwesto dahil sa iba't ibang paglabag sa halalan. Mukhang kakailanganin po namin na hindi ipatupad yung mismong resolusyon na yan ng COMELEC para sa lahat na, hindi lang doon sa 3 na pumunta sa Korte Suprema. Sapagkat iisa po kasi ang kanilang hihilingin sa Supreme Court. Samantala, bunsod pa rin ng TRO laban sa COMELEC Resolution 11044. Sinabi ni Garcia na ang second placers sa huling halalan ang mauupo kapag tinanggal sa pwesto ang isang incumbent official. Hindi rin anya uupuan ng isang incumbent vice official ang pwesto ng masusibak na opisyal, bagay na ipatutupad bilang epekto ng TRO. Mukhang dapat walang distinction ang disqualification at cancellation of candidacy. Sa cancellation kasi, pag kinancel, hindi naging kandidato kaya mapoproklama second placer. Kabilang sa mga sinibak ng ombudsman dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code ay sina former Albay Governor Noel Rosal, Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal, Mandaue City Mayor Jonas Cortez at Cebu City Mayor Michael Rama. Pinagbawalan din silang tumakbo habang buhay sa anumang posisyon sa gobyerno. Inaakusahan si Rosal ng illegal appointments at paglipat ng mga empleyado pagkatapos ng May 2022 elections. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaasahan na sa Lunes na darating ang mga makina at balota para maituloy ang naunsaming end-to-end source code review ng COMELEC bilang paghahanda sa automated 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, noong October 14 sana sisimula ng review pero naantala dahil hindi pa dumarating ang kailangang mga aparato na inaasahan ng darating sa October 28. Ang source code ang nagpapagana sa mga programa ng makinang gagamitin para sa botohan. 2 bago po ito na nasa National Printing Office and at the same time yan po yung pagkakataon na makapag-iimprenta kami ng 1 milyong balota muna
para sa ating gagamitin na voters education sa buong bansa at 8,000 na balota naman para sa ating end-to-end testing. So more or less, by Monday, handa na po lahat yun. King Lebron with his prince Bronny. Gumawa ng bagong kasaysayan ng mag-amang Lakers players Lebron at Bronny James sa NBA. Sina Lebron at Bronny kasi ang kauna-unahang father and son duo na sabay na naglaro mula sa isang team sa NBA official game. Talaga nga namang pinatunayan nila na it runs in the blood dahil kitang-kita ang husay ni Bronny sa basketball court bilang point guard ng Lakers. Nanaig ang Lakers kontra Minnesota Timberwolves sa score na 110-103 para sa 2024 to 2025 NBA season opening. Susunod sa balitang showbiz, US series ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano mapapanood na sa VU Philippines. At isang grupo ng animal rescue sinagip ang mga alagang naiwan sa mga lumubog na bahay sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Stranded sa Sorsogon ang OPM band na parokya ni Edgar dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Samantala, pinakabagong series ng Don Bell na How to Spot a Red Flag. Saan nga ba mapapanood? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi nakaligtas sa hagupit ng Bagyong Christine ang OPM band na parokya ni Edgar. Dahil sa walang humpay na malakas na hangin at ulan, stranded sa Sorsogon ang naturang banda. Sa Instagram post ng bukalistang si Chito Miranda, ipinakita niya ang larawan ng kanilang grupo na naliligo sa ulan. Kanselado ang lahat ng flights pabalik ng Maynila at hindi rin makapagbiyahe by land dahil delikado ang mga daanan. Kagagaling lamang ng parokya ni Edgar sa Kasanggayahan Festival kung saan kasama nilang tumugtog ang Pinoy rappers na sina Escastakli at Flo G. Stay safe mga kaparokya! You're my kidnapper. No! No! Red flag alert! And marker calendars Don Bell fans dahil muli nyo silang makakasama anytime, anywhere. Dahil ang pinakabagong series ng tinaguriang New Gen Phenomenal Love Team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano na How to Spot a Red Flag streaming na sa VU Philippines simula November 25. Kumpirmado ito mismo ng Dreamscape Entertainment sa kanilang social media page. Ito ang kasunod na proyekto ng tambalang Don Bell matapos ang kanilang matagumpay na teleserye na Can't Buy Me Love. Exciting, di ba? Kaya naman, abang-abang na! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Surprise news mula sa mundo ng showbiz. Ginulat ng aktor na si Derek Ramsey ang lahat nang mag-post sa social media ukol sa kanilang brand new baby ng asawang si Ellen Adarna. My world keeps getting better ang caption ni Derek sa IG post ng larawan mula sa hospital bed featuring Ellen. Kasama ang anak ng aktres kay John Lloyd Cruz na si Elias at ang kanilang newborn baby. Bumuhos naman agad ang congratulatory messages ng ilang showbiz personalities para sa mag-asawa. Matatandaang na ibahagi ng aktor sa isang 2023 interview na naunang nakaranas ng miscarriage si Ellen. Kaya, surprising man, ay big happy news naman ito para sa kanilang growing family. Congrats! Sa gitna ng unos, may good news pa din. Hindi kinaligtaan ng Tabaco Animal Rescue and Adoption Group sinabantay at sinagip nga ang ilang aso na naiwan matapos masira ang bahay ng maraming residente at maiwanan ng ilan matapos maapektuhan ng Bagyong Christine. Nananatili ngayon ang mga nasagip na hayop sa covered court sa San Lorenzo, Tabaco City at nakikiusap ang grupo sa mga pet owners na huwag iwanan ang mga alagang hayop tuwing may sakuna.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa public speaker na si Cory ten Boom. Ang sabi niya, ang pananampalataya ay nakakakita ng hindi nakikita, naniniwala sa hindi kapani-paniwala, at nakatatanggap ng imposible. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!